is 7 ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. ACS Balita. ACS Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Happy New Year! Narito na ho ang ating mga ACS Balita. ACS Balita. Dalawang sanggol na tinaguri ang New Year babies. Aba, isinilang sa Fabella Hospital sa lungsod ng Maynila. Mga empleyado sa Northern Mindanao may aasahang taas sahod ngayong Enero. Unang araw ng 2026, sinalubong ng LPG price increase. Pag-iimbak na paputok, isa sa dahilan ng mga sunog ayon sa Bureau of Fire Protection. Tricycle sumabog sa Tondo, Maynila sa kasagsagan ng putukan sa pag-iwalay ng taon. Isang senior citizen ang sugatan. At higit 20 katao sugatan sa pagsabog ng granada sa New Year's Party sa Matalam, Cotabato. ACS Balita. Good morning, Metro and Mega Manila. Magandang umaga sa ating mga kababayan sa mga lalawigan. Happy New Year sa lahat ng Pinoy saan mang dako ng mundo. Kami ang inyong tagapagbalita ngayong unang araw ng Enero. Tina Nolasco. Ako naman si Edniel Parrosa. ACS Balita. ACS Good News. Simulan natin ang bagong taon sa mabuting balita. Pinanganak, isinilang ang dalawang New Year babies sabay ng pagsalubong sa 2026 sa bahagi ng Tayuman, Maynila. Pinangalanan ng isa sa mga New Year baby na si Yuri. Isinilang ng kanyang 25 years old na ina na si Sally Alburo sa Dr. Jose Fabella Memorial Hospital. Sa parehong paggamutan naman ay isinilang si baby Zamara na kanyang 21-year-old mother na si Janelim Dalen. Congratulations sa mga bagong ina at welcome to the world para dito sa ating mga New Year baby. ACS Good News. Isa pang good news, inanunsyo ng Department of Labor and Employment o DOLE na may umento na 39 pesos sa arawang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor ang Northern Mindanao o Region 10. Ito'y matapos na pinagtibay ng National Wages and Productivity Commission and Wage Order number RX-24 sa pulong noong Disyembre 22. Sa ilalim ng wage order, tataas ng 39 pesos ang minimum wage sa non-agriculture at agriculture sectors. Dahil dito, magiging 485 pesos na ang arawang sahod para sa wage category 1 at 500 pesos naman para sa wage category 2 sa rehiyon. Ipatutupad ang aumento sa dalawang tranche kung saan 25 pesos ang unang dagdag sahod simula Enero 16 o January 16 at karagdagang 14 pesos sa Mayo 1. Kasabay nito, pinagtibay rin ang wage order na nagbibigay ng 500 pesos na buwanang dagdag sahod sa mga kasambahay sa Northern Mindanao. Dahil dito magiging 6,500 pesos na ang minimum monthly wage ng domestic workers na epektibo rin sa January 16.
ACS Balita. Silipin natin ang labas ng himpilan. Alam niyo kagabi ay, of course, pinagdiwang natin yung pagpapalit ng kalendaryo. Pero partner, alam mo, pag tingin mo sa labas, hindi ganun karami yung yung una, yung kalat dulot ng paputok. Pangalawa yung smog doon Yun sa na pangunahing nga, highways. oo. Kasi nasanay tayo na kada pagpapalit ng taon, kung hindi ka Pag- duty ng January 1, duty ka ng salubong. Oo. Kaya lagi kong nakikita. Parang may fog, pero smog. May smog. Oo. At tapos yung mga papel ng ng mga paputok, nagkalat kahit sa EDSA, partner. Yun na nga. Pero ngayon, napansin ko parang medyo Mas kaunti. Oo, mas kakaunti. Ayan, no? Ilang lugar sa may Osmeña yan. Lungsod ng Maynila at maging doon sa may Makati area ay medyo malinis doon sa ngayong umagang ito at kita nga natin na hindi makapal yung yung usok. Oo. Kaya lang dito sa area ni Sherwin Alfaro, dyan sa may Divisoria in particular, alam naman natin dyan nag last minute shopping ating mga kababayan. Yun, no? Gabundok ang inahakot ngayon o kinokolektang mga basura. Nakatutok dyan ang ating kasama RH6 Sherwin Alfaro. Sherwin, happy New Year. Kumusta dyan? Happy New Year, Edniel at Katina. Dito nga sa lungsod ng Maynila, isa sa mga tagubilin ni Mayor Isko Moreno na agad na isinop yung mga naiwang basura ng pagsalubong sa bagong taon. Itong mga tauhan ng Lionel na siyang tagapamahala ng paghakot ng basura sa Maynila ay pangalawang beses na bumabalik dito sa may bahagi nitong Tabora street sa bahagi nitong Divisoria para hakutin itong gabundok na basura na ngayon tingnan mo umunti-unti na. Oo. Maganda yung panghakot nila, Sherwin, Oo, dahil sa dami ng mga produkto na ibinebenta nga dito sa lugar, napakarami ding basura yung iniwan ng mga negosyo na sinamantala na ating mga kababayan na bilhin kahapon para nga sa lubungin yung bagong taon. Nagkalat yung mga almost plastic itong mga basura na nakita natin. At ayon nga sa Lionel Management, pangalawang hakot na nila ito ng truck. So yung unang truck na nakapaghakot, umabot na sa 4.5 tonelada yung nahakot. Diyan pa lang sa Divisoria? Divisoria area pa lang? Marami. Dito pa lang, oo. Sa Tabora pa lang. Tabora pa lang dahil yung mga naiwan dito, tingnan mo yung mga bakas ng mga prutas, yan, pasintabi po sa mga kumakain na medyo masalimuot. Yung mga iniwang bakas itong mga tira at mga pinagbentahan, yung mga pinagbalatan ng mga Sherwin, pinagbentahan na hinahakot ngayon. Yung mga tauhan ng Lionel. Sherwin, maliban doon sa mga, of course, yung mga stall dyan, partner, na mga tinitinda, ano bang mga activities dyan sa Divisoria area kagabi? Would you know? Dito, nag-ikot tayo sa CM Recto kahapon, dito sa pinaka-gitna ng Divisoria. Nakita natin na maraming mga kababayan natin yung nagpaputok din. At nandito rin kasama namin kagabi sa may bahagi nitong CM Recto, yung mga tawa ng MPD Station 11 na pinakunahan nga ni Colonel Villanueva na siya nga nanguna dun sa operasyon ng pagsita dun sa mga potential na mga law violators, lalo na yung mga nagmamaneho ng mga naka-open muffler, yung mga nakamotor na mga lasing na tatlo pa nga ang sakay na isang motor dahil naharang. May nakuha na ng pellet gun, meron din nakuha na ng shabu na actual na live na nakuha na natin kagabi. Doon sa ginawang operasyon ng mga taga Station 11, ito nga sa kahabaan ng CM Recto. Sherwin, may napapansin ka ba diyang basurahan? Kasi nakakalungkot, partner? Kasi taon-taon na lang. Yan na yun, partner. Oo, parang taon-taon na lang. May taga-dampot. Kung saan sila nakatayo, yun na yun. Oo, may taga-dampot, may taga-linis ng basura ang ating mga kababayan. No? Taon-taon na lang. Mayroon ba diyang basurahan na para doon na lang kukunin kung may basura mang maipon? Makikita natin, pasensya na sa word, pero napakadugyot na ng ating mga kababayan na binigyan na ng pwesto para
makapagnegosyo pero iiwan yung ganyang klase ng mga basura na para bang may tagalinis, no? Dahil taon-taon na lang wala ba diyang man lang garbage Normal yan dito sa Divisoria. Oo. Walang tatagal na garbage can or garbage Hindi kasya, ganon. hindi kakasya sa dami dahil nga tunay-tunilada yung mga produkto, ganun talaga na tunay-tunilada din yung may iwan na pinagbalutan ng mga produkto na binibenta sa ating mga kababayan. Kung kesa dito, pag ganitong madaling araw, sinisinok na agad ng mga tawa ng Manila Sanitation at ang Manila Hawkers din. Andito yung mga Manila Hawkers kung kayo po ang nagdadala nito nga mga assets natin ng Lionel para maghakot. Magandang umaga po. Let's tayo sa DCRH ha. Sir, mga pang-ilang hakot na to? Ito po pangatlong truck na to. Kagabi pa namin to tinitira. Kagabi pa. Oh? Balikan. Grabe. Maraming basura. Kagabi mga 5 truck. 5 truck na to. Oo. Oo. Ano bang Sherwin? Balik ulit kami. Kasi doon, bigyan ko lang ng monitor si Sir. Sir, pangalan nyo? Nick Ababo po. Sir Ernie. Nick. 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 Trabaho ng Hawkers, Manila Hawkers. Opo, Nick Abapo. Sir Nick, Nick, magandang umaga. Happy New Year, Sir Nick. Sir, ano bang yung Happy pwesto? New Year po. Yes, sir. Ano bang pwesto diyan? Ano yung mga binebenta karaniwan o activity natin mga kababayan? Mga karamihan po dito sa area, prutas. Prutas, oo. Opo. So hanggang kagabi, syempre may mga humahabol pang bumili, Talagang very populated yung area. Opo, alas 5 nagpaligpit na kami. Nag-umpisa na kami magwalis alas 5 ng hapon hanggang gabi. Oo. So ganun talaga karami, kahit alas 5 Grabe. nagligpit na. Oo. Yes po. Taon-taon po to ganito. Lagi na lang. Ay. Interior, no? Edel, sa kaalaman lang ng mga nakikinig, ito yung interior ng bahagi Looban. ng Divisoria. Looban, Kasi oo. yung mga main thoroughfare dito sa Divisoria na dinaanan natin kagabi, malinis. Malinis naman. Napakalinis sa kahabaan itong bahagi ng CM Recto, dyan sa may yung dinadaanan na ruta ng mga jeep dito sa may bahagi nitong portion itong ano po yung nasa likuran natin kalsada? MD Santos. Juan Luna, yan, Juan Luna. Yan, maayos. Malinis. Pero At saka ito ang sentral talaga ng komersyo, itong bahagi ito. Tsaka Sherwin, yung binabanggit ko nga, parinig ko na rin kay Sir Nick. Sir, in fairness doon sa Osmeña Highway area pa border ng Makati, dito sa may top. At yung mga major thoroughfare nga, malinis nga doon sa mga paputok. Sir, doon sa Hawker so far, marami ba tayong mga nililinis na mga paputok o kumpara sa mga nagdaang taon, mas kakaunti? Dito sa area namin, hindi namin pinapayagan yung mga paputok. Oh. Pero mayroon mga mangilan-ngilan na nagtitinda. Oo. So at At least, monitor po kami under supervision ng aming director, Rafi Alejandro. ayun. Hanggang ngayon po, nakamonitor po siya. Oo. Thank you sir, mabuhay kayo at Happy New Year ho. Happy New Year. Happy New Year po. Maraming salamat at kami saludo sa inyo na hindi nagpapabaya na unang araw ng pagputok. Wala kang halos pumuputok sa araw. Nandito na. At mula pa kagabi, simula na maghakot ng mga mahahakot na basura dito sa lugar, sa Tabora, sa Divisoria, napakalaking bagay na makita ng mga kababayan natin na may gobyerno na nagkakaayos ang lahat at hindi papayag na manatiling magulo, hangin, matambakan ng basura itong mahal nating lungsod ng Maynila. Yan. So, Ednil at Katina, ang 5 hakot na to. At saka ikaw rin. Napakarami. Ikaw rin, Sherwin, magpahinga ka rin. Baka magpahakot ka pa dyan. Hindi, mamimigay tayo. Hindi tayo magpapahakot. Alam mo na tayo, palagi nagbibigay. So, mamaya, mamimigay tayo. Walang pahinga. Grabe na. Oo, Grabe iba. naman tong Pride detergent na ito. Walang pahinga. Oo, ganyan kamahal ng Pride detergent ng ating mga kababayan. Ayun. Nakikinig ba si nakikinig doon? Birthday mo ulit si Rafael. Director, nako, maraming salamat sa inyo at hindi niyo pinapabayaan itong lungsod ng Maynila. Yes, sir. Agad talaga kayo umaaksyon. Pakibati ulit si Director. Director ng Hawkers Division, Happy New Year po. Happy New Year, sir. Happy New Year. Si Rapi Alejandro. Rapi Alejandro. Oo. Yan, no? Talagang nagbabantay si Director Rapi Alejandro
kung ano yung mga development at nakatutok daw siya nanonood ngayon sa DZRH. Nagulat na nakita yung kanilang operasyon dito sa Tabora. Loob-looban to ng bahagi ng Divisoria. Malapit to sa may Divisoria Mall. Kaya kung pamilyar ng ating mga kababayan, yung hilerang ito, tignan mo yung likod, ito ililinisin pa nila. Napakarami pang iniwang bakas dyan ng basura ng mga nagpipamilihan itong bagong taon. So, within the day, hindi lang within the day, baka within the morning, tapos na to dahil hindi pa nga sumisikat itong araw na simula na. Mga alas 7. Alas 7 po, magpa-flashing naman kami. Flashing naman yun, no? Ang pinaka-importante na malinis at makita na ating mga kababayan na babalik sa Divisoria na maayos at organisado yung hawkers dito sa pagpapatupad ng kanilang mga panuntunan sa bahagi nitong Divisoria sa lungsod ng Maynila. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang napakasipag. Buena mano. Ngayong New Year morning. Happy New Year, January 1, Sherwin Alfaro. 6:23. Let us unbox MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules daily with healthy diet and exercise. MX3. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Magsulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Tuloy ang mga ACS Balita ngayong unang araw ng 2026. Minus Jerry Bat, Anthony Taberna, kami muna ang inyong kasama. Tina Nolasco. Ako naman si Edniel Parusa. Si Presidente Bongbong Marcos nanawagan sa mga Pilipinong harapin ang bagong taon ng may pag-asa at sama-samang layunin. RH14 Let Narciso mula sa Malacanang. Miss Let, Happy New Year! Happy New Year at good morning, Edniel at Tina. Kaisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga Pilipino sa buong mundo sa pagsalubong sa taong 2026. Sa kanyang New Year's message, sinabi ng Pangulo na ang pagdating ng panibagong taon ay panahon ng pagninilay at pagbabago.
Nagbibigay niya ito ng oportunidad na magbalik tanaw sa nakaraan, kabilang ang mga aral, mga hamon at tagumpay. Nanawagan naman si Pangulong Marcos sa mga Pilipino na harapin ang bagong taon ng may pag-asa at sama-samang layunin. Marapat anyang yakapin ang 2026 ng may disiplina, kumpiyansa at pagkakaisa para sa ikauunlad ng bansa. Sabi pa ni Pangulong Marcos, higit sa mga pansariling resolusyon, paanyaya ang bagong taon para suriin kung paano tayo mamuhay kasama ang bawat isa, paano tumulong sa iba at paano nakaapekto sa bayan ang ating mga ginawang desisyon. Binigyang diin ito na nagiging matagumpay ang lipunan kapag pinipili ng mga tao na magkaroon ng malasakit, nagseserbisyo higit sa pansariling interes at buo ang pag-asa. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Miss Let? Yes, Adniel. Update lang ulit doon sa pag-celebrate ng bagong taon ni Presidente. Kasamang pamilya pero nire-review yung budget natin. Oo, kasi ang tanong ng Malacanang Press Corps sa Palasyo ay saan ba sasalubungin ni Pangulong Marcos ang bagong taon? Ayan, at ang sagot sa atin ay sa Malacanang lang ang presidente. So, ibig sabihin, sa Malacanang sinalubong ni Pangulong Marcos kasama ang First Family itong 2026 dahil wala daw biyahe ang Pangulo dahil abala nga siya sa pagre-review sa budget. At within the week, yan ang kanilang pangako o next week. Oo, ang sabi first week, pero may binanggit kasi na may binanggit na date na January 5. So, inaasahan natin by sa Monday. Lunes. Alright. Maraming salamat, Silat. Good morning. Good morning. Balik sa inyo, Adniel. Si Miss Let Narciso, ating reporter in Malacanang. ACS Balita. Mayroon lamang tayong Flash Report. Flash Report! Ito nagmamadaling balita, lalaking sakay ng motorsiklo patay makaraang sumemplang dyan sa C4 Road sa Malabon City. Ang detalye ng balitang yan ihatid ni Arch 23 Edwin Duque. Edwin. Mistina Igel, kinilala na ng pamilya itong 22 years old na lalaki na namatay sa pagkakasemplang dito sa bahagi ng C4 Road sa mismong tulay ng lungo sa Malabon kaninang pagsalubong ng bagong taon. Hindi matanggap ng pamilya yung pagpanaw ng kanilang kaanak dito sa Malabon Hospital ng Malabon, dito sa may bayan ng Malabon. Sa ngayon ay kasalukuyang inilalabas na itong bangkay para dalhin sa punerarya. At makita natin yung mga kapatid at mga kamag-anak nito ay nag-iiyakan dito sa harap mismo ng Hospital ng Bayan na Malabon dahil kanina lamang bago ang bagong taon ay kausap pa nila itong si Carlo Gulia. Itong si Carlo Gulia ay umalis at sa pagsalubong ng bagong taon ay nakamotor ito, sakay ng kanyang motorsiklo ng mapadaan dito sa C4 Road sa may Lungos Malabon. Nang may nagsasabing car accident yung nangyari pero wala naman daw silang nakita sa sasakyan doon kaya nagpapatulong sila ngayon sa pulis para makuha yung CCTV camera para malaman kung ano yung katotohanan, kung self-accident ba ito dahil may nagsasabing may nagpaputok sa kaban ng C4 Road at maaring nagulat itong biktima na dahilan ng kanyang pagkakasimplang, sumubsob yung kanyang mukha. Kaya yung kanang bahagi ng mukha nito ay matindi ang pinsala na ito yung naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Bagamat nadala ito dito sa ospital pero dineklara ng doktor na wala ng buhay. Edwin, oo. Nandiyan pa ba yung yung pamilya na naalis na ba sa ospital yung victim? Sa lukuhin ng binalot na, nakita ko at pinalabas na yung mga kaanak. Pero ayaw nilang magpa-interview kanina. At yung nakuha na nating video, isa sa kanyang kaanak ang nagwawala. Dahil nga dumating dito nga sa ospital. Nang malaman niyang patay na ay kanya-kanya nang iyakan dito sa labas. At nung kausapin natin, ayaw na mag-usap ka rin naman.
dahil talagang naintindihan natin dahil yung damdamin nila na kasama nilang bagong taon. Pero after ng New Year, ito na yung kanilang nabalitaan nga na tumawag sa kanila na patay na Edwin? yung kanilang kaanak. Edwin, Yes. nakainom ba itong biktima? O galing sa parties. Oo. Maari, ang sabi nung tita niya kanina ay nakainom. Mm-mm. So, Nako. pero hindi pa naman sinabi ng doktor na ito'y nakainom. Pero sinabi lang nagkaanak na nakainom. Siguro may hindi alam kung bakit lumabas. Pero ito yung nadali ito kanina, yung pagsalubong ng bagong taon, kalakasan ng mga paputok. Kaya dapat makita doon sa CCTV kung yan ba ay sumimplang dahil sa nagulat o nagulat ng lakas ng mga paputok o merong may sasakyan na nakabaga dito dahil sa lugar wala na daw nakita sasakyan pero may nagsabi daw doon na car accident. Oo, yung ibig nangyari. sabihin, So, Edwin, walang helmet etong biktima. yan ang isa pang dahilan, walang helmet kaya napisala yung kanyang naku ulo po. nabagok. No, nabagok doon sa kalsada habang tumatakbo ng ito'y pangilap. Alright. Okay. Edwin, maraming salamat. Pero Ayan, grabe, unang araw ng taon. Meron tayong ganitong balita. Nakakalungkot na balita. Oo, nakakalungkot dahil makikita mo yung iyak ng kaanak na mahal daw nila talaga itong batang ito, 22 years old, Bata na namatay nga dahil sa aksidente. So yan, ating update mula pa rin dito sa Ospital ng Malabon, RH23. Edwin Duque nagulat sa Disa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat, Edwin. Standby lang sa iba nating mga reports. Yan ho ang kabuuan muna ng mga ACS Balita. Kami ang inyong mga nakasama. Tina Nolasco. Ako naman si Edniel Parrosa. 6:34. Balitang maaasahan. ACS Balita.